Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin. Marami ang nagsasabi na laos na daw si PRRD, lalo na ngayon nakakulong na siya. Wala na daw yung astig, wala na yung asim, wala na yung Duterte magic. Ito, may napanood akong interview ni Karen Davila sa isang political scientist. Si Professor Aries Urugay, siya po ang chairperson sa University of the Philippines, Department of Political Science. So, matindi ito dahil UP professor. Sa pag-interview ni Karina Sanchez sa kanya, sabi nitong UP professor, buhay na buhay pa ang Duterte magic at it continue to persist sa May 12 election. Buhay na buhay ang Duterte magic. Okay, so, pakinggan natin tong interview nito. Last February 2025, you have Duterte allies at a certain number, and then now they gained ground. So, for example, you have Bongo, as I said, at number 1, although he was always high-ranking because the Malasakit centers were credited to him. There are 163 Malasakit centers in the Philippines, but let me read the numbers to you. Okay, you have Bongo now at number 1, Erwin Tulfo at number 2 with a decline, but Bato de la Rosa has actually increased to now 42% of Filipino respondents supporting him. He's gotten up in the survey to number 5 or 6, unlike in the past, where he was a few months ago at 10 or 11, 9 to 11, right? So, Bato de la Rosa has increased dramatically, right? So that's one. And then you even have Philip Salvador, who at one point was nowhere in the top 20, and suddenly he is at the 11 to 17 range. So, Professor, does Duterte have anything to do with this? I mentioned before in your program that we can't really discount the Duterte magic. As I've said, that it tends to be sticky, and this is what perhaps the fourth electoral cycle in which the Duterte magic since 2016 will be configuring our elections. In terms of Bato de la Rosa in the upsurge, that might have Duterte might have something to do with that, but we also know that Senator De La Rosa has been in the news cycle almost every day. But his news cycle every day is about Duterte. That's right, definitely. That's all he does, defends Duterte. And his looming arrest. So De La Rosa also provides so much exposure for himself in the news cycle. Philip Salvador, there's name recall. Which of course is not necessarily. Because what about Aileen Mokoshi? Okay, so very clear UP professor, chairman sa Department of Political Science, buhay na buhay pa ang Duterte magic. Pang-apat na eleksyon na daw ito mula noong 2016, 2019, 2022, 2025. Nakikita ni Professor Aries Urugay, buhay na buhay ang Duterte magic. Agree ba kayo? Tingnan nyo na lang. Si VP Sara, bago nila inaresto, kinidnap si PRRD. Pababa na yung kanyang rating. Walanganin na. But after March 11, nandun na si Tatay Digong sa ICC, sa Netherlands. Sumunod si VP Sara. Umalis siya sa Pilipinas, halos wala siyang ginawa. Ang ginawa lang niya is nagpakita siya ng suporta sa kanyang minamahal na tatay. At napakaganda yung pangyayari dahil nag-reconcile na sila, nagkapatawaran at sinasabi ni VP Sara, yung father and daughter relationship, buhay na ngayon. So, yun lang ang ginawa niya. Anong nangyari? Grabe.
Yung mga surveys, Publicos, WR Numero, Pulse Asia, yung mga matitinong survey, umakyat na siya. Nang dahil lang sa pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD, si BP Sara, tinulungan lang niya, hindi niya pinabayaan ang kanyang tatay. Umakyat ang survey ratings ni BP Sara. Sa Pulse Asia, grabe, siya lang ang, among the top 4 government officials, siya lang ang majority rating. Yan yun, 61% ang approval rating, 59% ang trust rating. Kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., only 25% ang kanyang approval and trust rating. Ikumpara mo kay Speaker Martin Romualdez, nasa 14% na lang ang kanyang trust approval rating. So bakit ganon si BP Sara? Dahil sa Duterte magic. Talagang may asim pa ang ating tatay. Oh. So, Bongo, number 1. Number 2 na ngayon si Senator Bato de la Rosa sa latest survey ng Pulse Asia. Nandiyan na rin, sumusunod na, nasa winning circle na si Congressman Rodante Marcoleta at saka si Philip Salvador. 4 na sila. Oh. May ilang linggo pa bago mag-eleksyon. So, di ba? Duterte magic. Ano yung latest na mensahe ng Pangulong Duterte? Botohan nyo lahat ang senador ko, Duterte 10, or kalimutan nyo na lang ako. Very strong statement. Sinong politiko ngayon na kayang magsabi ng gano'n? Kaya ba na Pangulong Marcos Jr.? Nasabihin nyo, boto nyo ang alkansya or alkansya. Boto nyo ang alyansa lahat or kalimutan nyo lang ako. Anong sasagot ng mga tao? Bahala ka sa buhay mo. Yun na nga, sa Mindanao nga, 4% na lang nagtitiwala sa kanya. Tapos sasabihin pa niya na botohan nyo ang lahat ng alyansa or kalimutan. Yes! Kalimutan ka na namin! But for Tatay Digong, never. Di ba? Talagang pagbibigyan ng mga DDS ang kanilang Tatay Digong, iboboto lahat ang kanyang Duterte. Okay. So, salamat sa Duterte Magic. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pang tulong sa tribo.